Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Ang palasyo, ang na walang gobyerno. jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga na-commit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. So makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Ayusek, sorry. Palace reaction lang po on ICI naming Senators Bato de la Rosa and Bongo, among others, as co-conspirators on the bloody drug war during the Duterte administration. And pwede po ba itong dumaan sa local courts, ang arrest warrant, if Interpol ang magpapat? Again, yung una niyong pong tanong Reaction lang po. regarding sa pagsama ng pangalan nila. Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman. Dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa, 2017, at hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po bang magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing oversight committee head ang umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry di umano. At ito ay maling-mali. So kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat na managot? And last na lang po, do you have a message sa mga supporters ng nila Senator Bongo, Senator Bato, para hindi na magkagulo at magkaroon ng kaguluhan? Hindi po dapat i-encourage ni naman na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Just a related question from Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, good afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Ang palasyo, ang na walang gobyerno. jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas sa ngayon? Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga na-commit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. So makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon.
Ma'am, what does the palace say to those current and the former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Si Senador Bato po, matagal nang hindi lumulutang. Yung iba ho kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. What do you have to say to them? Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Ma'am, panghuli, ano ho ang magiging tingin ng gobyerno, ng Estado, sa 8 pinangalanan? Sila po ba ay mas babantayan? Sila po ba ay tututukan ng kanilang whereabouts? Such that if an arrest warrant is issued against them, ay i-implement natin. Kapag ka may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Maraming salamat. Next question mula kay Tina Maralit na Manila Times. Good afternoon, Yusek. In relation po sa unang napag-usapan, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend that the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention from the massive corruption scandal kaya naisama sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case? Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulo Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. At kung sasabihin nila na diversion, unang-una, uulitin ko po ulit, mismong si Mayor Magalong ang nagsabing mayroon siyang report patungkol dito at siya mismo ang nagalit sa mga generals habang sila may command conference. So even before, meron ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. Ma'am, on another topic po, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng Chinese Embassy kamakailan na nagbibigay ng warning that the escalating political rhetoric against Chinese Ambassador Cheng Guan and calls to replace him could jeopardize millions of Filipino jobs? Una-una binanggit na po ng Pangulo nung tinanong tayo mismo, kayo po nagtanong sa atin, kung ang issue tungkol sa pag-declare ng persona non grata. Ang sabi po ng Pangulo dyan, hindi na kailangan tapusin ang question mula sa media dahil ang sagot niya po ay no. Hindi po kinakailangan palitan. Ang pag-escalate ng tension sa pagitan po ng China at Pilipinas, hindi po ito dapat na nagmumula sa isang bansa. Ang ang pagsaalang-alang sa friendly discussion at sa healthy dialogue ay dapat nagbumula sa dalawang bansa. Hindi lamang mula sa Pilipinas, hindi lamang mula sa China. Dapat ito po ay dalawang bansa ang nagpupursige para magkaroon po ng mutual respect sa bawat isa. Sunod na tanong mula kay Chloe Yofana, Business World. Good afternoon, Yusek. Is the President open to removing VAT exemptions for seniors and private schools as urged by the OECD to strengthen revenues? Has he discussed the recommendation with his economic team? Ngayon, Ms. Chloe, wala pa pong napag-usapan na itanong ko po mismo ang Office of the Executive Secretary at hinahanap ko rin po sa ngayon ang katugunan ng Secretary of Finance. Sa ngayon wala pa po napag-uusapan. Kung meron pong detalye patungkol dito ay ipapaabot agad po namin sa inyo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, bukod sa anti-political dynasty bill, may ilang mga mambabatas din ang nagsusulong ng charter change. So ano po ang posisyon ng Pangulo sa charter change
At bukas po ba siya sa political amendments o limitado lamang sa economic provisions? Sa ngayon po, hindi po yan napag-uusapan sa anumang pagpupulong. Hindi po nabibigyan ng pansin kung ano man po ang suwestyon patungkol sa charter change sa ngayon. So kung mailalatag po nila malamang kung ano po ang nilalaman dito, saka pa lamang po ito bibigyan ng pagkonsidera ng Pangulo. Pero sa ngayon, wala po talaga na pag-uusapan tungkol dyan. Ma'am, sakali pong magkaroon ng plebisito, susuportahan po ba ito ng administrasyon? Depende po sa nilalaman ng charter change. Sa ngayon po, muli, wala pong napag-uusapan tungkol dyan. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Quick lang po. What does the palace think about the proposal of the Department of Education to implement trimester on the next school year? Ito'y proposal pa lamang po at inilalahad nila ang maaaring advantage ng pagkakaroon ng trimester ng DepEd, na isinusulong ng DepEd. Nandun pa lang po sa stage ng pagpo-propose. So, mas mainam na mas maagaran pang pag-aaral ang gawin kung dapat itong i-implement. May panawagan po yung Alliance of Concerned Teachers na sana magkaroon muna ng public consultation. Do you support the idea? Do you support this call? Mas maganda naman po talaga na pinag-uusapan lahat ito ng mga stakeholders, ng mga interested parties, lahat po, para po ma-reach out ma-reach yung pinakamagandang programa para sa ating mga kabataan. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ma'am, dun sa sa housing po, 423 daw po yung delivered and there's an apparent backlog ng housing projects under 4PH. The revised target kasi is 1.13 million to 3 million housing units by 2028. Attainable pa po ba ito before the term of PBBM ends? Thank you for the phone-in question. Okay, salamat at pinagpupursigihan po ito, nagkaroon ng backlog, totoo, inaamin naman po. Pero pinagpupursigihan po ng pamahalaan ito na mabigay po ang maaaring pinakamaraming units or housing units para sa ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, sorry, back on the ICC issue lang po. Okay. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin, pero tandaan natin, ano ba nangyari noong dating, sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? Ba't hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Noong dating nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay. We can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi, manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Ma'am, last from my end, ito pong debate on whether or not dapat isuko sila overseas or here stems from the fact na the Philippines withdrew from the ICC, from the Rome Statute during the time of former President Duterte. With this, to settle this confusion nowadays, does the Marcos administration consider
to rejoin the ICC? I know this question has been already raised in previous years, but with the current predicament, is there a form of reconsideration from the president? The president has not talked about that. He has not discussed that matter with all of us. None as of the moment. Next question from Ace Romero, Philippine Star. Tanong ko lang regarding ulit sa ICC, Yusek. Although nabanggit nyo kanina, tinanong na yung kung bahagi tayo ng kung may jurisdiction pa yung ICC sa Pilipinas. The PDP Laban also decried what it called the derogation of sovereignty daw under the Marcos admin. As part of its statement, what do you say to that? Yun talaga po ang kanilang magiging mensahe. Dahil yun ang gusto nila iparating sa taong bayan. But still, sabi nga natin, sumusunod tayo sa sarili nating batas at nakikipag-cooperate din po tayo sa Interpol. Kasi if I remember right, may nabanggit si dating former Executive Secretary Lucas Bersamin dati na hindi automatic na kapag nagkaroon ng arrest warrant against Senator De La Rosa, automatic mapupunta siya sa ICC. Ganun pa rin ba yung stance ng Malacanang? Dalawa po ang opinion dyan. May opinion po ang DOJ at may opinion po ang dating ES, Lucas Bersamin. So, tingnan po na lang natin kung nandiyan na po ang warrants of arrest, let us see kung ano po ang susundin na patakaran. So wala pa pong stance about that. Hindi pa, I mean, hindi necessarily yung dating view ni ES Bersamin, yun na yung view automatic ng palasyo. Yes, hindi yun ang maaaring pananaw ng palasyo. Okay po. Wala nang tanong mula sa MCC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat.